the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Dakila si Yahweh at papurihan siya at pasalamatan magpakailanman. Dakila si Yahweh at papurihan siya at pasalamatan magpakailanman. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming ihahayag ang kadakilaan mo, O Diyos. Di kami titigil na magpasalamat. Ikaw ay pupurihin at pararangalan sa araw-araw, magpakailan pa man. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahangahangan. Aming isasaysay mga ginawa mo, tunay na kahangahangan. Tunay na kahangahangan. Tunay na kahangahangan. Good morning, Jesus! Blessed Monday sa ating mga kapatiran, sa kani-kanilang mga tahanan. Good Pati na morning. rin sa mga kasama nating buhay. Comfy family. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Kamusta mga kapatid? Aba, yun ba yung ano yung sabi natin? Kamusta mga kapatid? Ano, paano yan? Kamusta ang buhay? Ano yung susunod? Kamusta ang mga tahanan? Kamusta ang Paglilingkod. paglilingkod kay Lord? Ano yung isa pa? Kamusta ang yung tahanan? Kamusta ang inyong tahanan? Hindi sabay-sabay pero okay na rin. Kamusta ang inyong pananampalataya? Malago, Ay. maganda. Ulit-ulit sabi natin, mga kapatid, sabay-sabay kayo rin, no? Para ito yung ating spiritual declaration. Ano? Kamusta ang buhay? Kamusta ang ating tahanan? Kamusta ang ating paglilingkod? Kamusta ang ating pananampalataya? Okay. Yan ang ating pag-uusapan ngayon.
Pag tinanong, kamusta ang inyong pananampalataya? That is our lesson for today. Ang tawag diyan ay exuberant faith. Oh, pag sinabing, kamusta ang inyong pananampalataya, ito'y matatagpuan natin sa... meron muna tayo. Oo, nako, oo. So, may dagdag pala tayo pag Hindi tayo kamusta. nagpe-pray pa rin eh. Sige, mauna ka na, mapagdasal mo na. Thank you, Tayong lahat. Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa napakagandang araw na binigay niyo po sa amin, Lord. Maraming salamat sa masarap na pagtulog, sa maagang paggising, Lord, sa malakas na pangangatawan, sa kagalakan na meron po kami at sa pag-asa, Lord, na may magandang mangyayari sa amin sa araw na ito. Lord, ngayong umaga, itinataas po namin sa inyo ang gawain na to. Be with us, Lord. We ask for your guidance, your anointing, Lord, and we are waiting for you to speak to all of us because we are all listening. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Para po sa ating memory verse of the week, Hebrews 13:6. So we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear what can man do to me. Ayan. Sa ano, Tagalog, kaya't malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot, ano ang magagawa sa akin ng tao. Ayan. Wala. Amen. Naisip ko yon nung pagdadating dun sa anong magagawa. Tutuloy ko sana, ano ang magagawa ng mga patay sa pagpuri sa Diyos. So yung ating paksa ngayon ay hango sa awit 27. Ito yung yung... Mga Psalms of David tayo no? Mga darating. Kasi yung ating lalalapit na anniversary, it is anong date ba yan? October 26 Ayan, Saan gaganapin? sa South Mall Event Center, mga kapatid, 2 to 6 p.m. Ayan. Pero maaga na lang kayo kasi mall naman yun. Oo. Mas maganda yung maaga kaysa late kasi marami naman po kayong mapapasyalan doon. Ayan. Kasi Ano ba mall siya. ang mangyayari doon? Mamaya Concert. May announcement kasi wala pa yung iba eh. Wala pa. Oo. Mamaya na daw yung announce. Para kompleto na sila mamaya. So, yung Psalms 27 kasi, it is the declaration of exuberant faith. Ayan, Basahin ba natin? Sige, pakibasa naman. 1 hanggang 14. Ito yung ating, kaya pag tinanong tayo, kamusta ang inyong pananampalataya? Sabi kasi kanina ni Sister Sally, ang dinig ko, sabi niya, kamusta ang ating buhay? Sa Kapampangan pala sinabi Malago. niya. Malago. Ang dinig ko, malabo. Kaya nagulat ako. Kamusta ang inyong pananampalataya? Ang sinigaw pala, Kapampangan. Malago. Beautiful sa Ingles. Ano sa Ilocano ang beautiful? Napintas? Napintas. Napintas? Grabe, no? Pinintasan maganda. So, nakuha na natin yung unang lumabas na namutawi sa ating labi. Kamusta ang inyong pananampalataya? Malago. Hindi malabo, Malago. Sa Tagalog, Sa Tagalog, malago. maganda. Hindi, sa Ilocano, Napintas. napintas. So, Kapampangan, Ilocano, sa Bisaya. Kamusta ang inyong pananampalataya sa Bisaya? Yung hindi, yung beautiful kasi, ang ating unang namutawi sa atin, beautiful. Kamusta ang inyong pananampalataya? Malago. So beautiful. Mapintas, Napintas. Sa Bisaya. Sa Bisaya. Bek. Hindi, yung beautiful. Maayo, beautiful. Aba. Ginagamit din ba sa tao yon? Sa araw yata yun no? Sa magandang araw. Sa Guwapa? Guwapa. Maganda. Yun, maganda. Guwapa. Sa sa Spanish yun.
Spanish yung guwapa. Maganda rin daw yun sa guwapa. Guwapa rin. Sa ano pa ba yun yung mga dialects natin? Ang dami eh. Pangasinan, Pareho ano? din ng Ilocano eh. Panggalatok? Mr. Ali. Loading. Nakalimutan. Sa Batangas. Maganda sa Batangas. Marikit. Ano? Binibining marikit. Marikit? Sa Batangas? Akala ko sa Batangas. Magayon? Magayon? Akala ko sa Parang Batangas. sa Batangas pag magayon, magayon. Sa akin, akala ko sa Batangas. Maganda eh. Pwede din daw. Pwede rin daw. Ano na? Karikay. Ano daw? Pagka yung talagang yun yung Batanggenyo, karikay. Ayun. So pagka ganito ang halimbawa kamusta ang buhay, kamusta ang ganito, tapos kamusta ang pananampalataya, kung ano yung dialect mo. Sa Ilonggo daw, Nami. Sabi ni Sister Babes. Nami? Nami. Ang alam ko sa Japan yan eh. Sister Ay, Marisa. sa Korea pala, sa Korea pala. Sister Marisa, yung masanting po, gwapo. Oo. Masanting sa Kapampangan. Oo. Kila Sister Rita sa Jensan, matahom. Matahom? Baka maging Sa Bisaya daw gwapa talaga or Gwapa. mahusay. mahusay. Sa Pangasinan daw magana. Kumain. Magana pa lang maganda. Hindi. Maganggana. Maganggana. Sa ano ba yung sa Zamboanga? Anong dialect yun? Chabacano. Gwapa din yata, di ba? Birthday ni Sister Nene, wala siya? Ha? Di ba birthday ni Sister Nene? Birthday. Nasaan? Kala ko nasa beauty parlor. So pag tinanong na, halimbawa, dagdag sa ating spiritual yan? Exclamation. Declaration kasi. Pwede mong i-declare kasi. So, declaration. So, pag sinabi, kamusta ang pananampalataya? Sa kanya-kanya palang dialect, ano? Oo. Ganda. Oo. Yun na. Wag muna. Doon muna sa dialect. Madami pa eh. Ano bang dialect ang nalalaman mo? Pampangan lang Ako, Tagalog, tsaka English. Ano pa bang dialect alam ko? Okay na yun? Mahaba? Hindi naman. Okay. So, yung ating pag-uusapan, ito ha. So, ito yung Psalms. Hindi pa nabasa. Oo nga, inintay kita eh. Sige na. Okay. Kasi, may kaugnayan yan doon sa salitang exuberant. Oo. Mamaya, malalaman nyo. Okay. Basahin po natin Psalm 27. Ang dami kaya nating kanta dito na makukuha. Una, The Lord is my light. Kala ko babasahin mo. Babasahin ko kakantahin muna. na. Ay, nakom. Sabihin ko na muna yung declaration. Basahin muna natin. Basahin muna Scripture natin. The Lord is my light and my salvation. I will fear no one. The Lord protects me from all danger. I will not be afraid. When evil people attack me and try to kill me, they stumble and fall. Even if a whole army surrounds me, I will not be afraid. Even if enemies attack me, I will still trust God. I have asked the Lord for one thing. One thing only do I want, to live in the Lord's house all my life, to marvel there at His goodness and to ask for His guidance. In times of trouble, He will shelter me. He will keep me safe in His temple and make me secure on a high rock. So I will triumph over my enemies around me. With shouts of joy, I will offer sacrifices in His temple. I will sing, I will praise the Lord. Hear me, Lord, when I call to you.
Be merciful and answer me. When you said, come, worship me, I answered, I will come. I answered, I will come, Lord. Don't hide yourself from me. Don't be angry with me. Don't turn your servant away. You have been my help. Don't leave me. Don't abandon me, O God, my Savior. My father and mother may abandon me, but the Lord will take care of me. No, teka. Teach me, Lord, what you want me to do, and lead me along a safe path, because I have many enemies. Don't abandon me to my enemies who attack me with lies and threats. I know that I will live to see the Lord's goodness in this present life. Trust in the Lord, have faith, do not despair, trust in the Lord. 27. Good news kasi. Good news. Okay. So, hinikayat ko rin kayong basahin nyo itong awit 27. Kayamanan natin ito at yung pangunawa at kalakasan para ipamuhay at para maibahagi din sa lahat. So, yung kanyang, ang title natin ay The Exuberant Declaration of Faith. Kaya, kamusta ang inyong pananampalataya? Pwede nating sambitin yung kagandahan ng ating pananampalataya. Dito, yung pag sinabing exuberant, ano ba ibig sabihin ng exuberant? Ang exuberant ay filled with or characterized by lively and excitement. Ayan. Sa atin, alam ko, mahuhulaan nyo kung sino to eh. Sino sa ating mga kapatid na kapag tumayo at nagbahagi ay full ng exuberance? Sino? Ha? Pastor Simple. Full of filled with or characterized by lively and energy excitement. Ako meron akong alam. Sino? Si Sister Ruby. Di ba? Tama. Di ba? Oo. Di ba? Kasi nakaka-uplift, nakaka-influence, nagbibigay ng kung magugulat ka pa nga eh, di ba? So, sino pa sa mga patriarchs? Si Brother Ernie, ano siya eh? Decente. Decente masyado. Ah, Poise. Di ba parang, ako naisip ko kagad si Sister Ruby. Oo nga. Ako sa patriarchs, alam mo kung sino? Si Jeff, very good. Oo. Pero meron pa akong isa pa. Sino? Tama, si Jerry. Kasi pag si Otan, ba't hindi nyo na si Minister Boy? Oh, yan. On fire. Passionate. Passionate. On fire. On fire. Ito, filled with and characterized by, kasi pag narinig Lively mo energy. si Minister Jeff, parang pag nagsalita siya, hindi mo siya makikitang nasa level 1 eh. Yung mga may mga level. Pag bitiw ka agad ng salita niyan, talagang excited eh. Kabaligtaran siya ni Ariel. Si Ariel, lalo na pagka kumanta. Hindi. Pasasalamat Oo, tama. ay walang hanggan. Di ba magkabaligtad sila magkapatid? Di ba? Di ba lakas din ang boses yan pag nagpa-preach? Hindi, kung sino makakasama mo. Sabi nila si Minister Ernie, sabi ko hindi ako pumayag. Bakit? Bakit? Bakit?
Bakit nga? Eh, di ba ano siya? Malumanay. Depende din. Minsan no? Correct. So, si Mr. Ernie kasi more on the decent side. ano? Decente. Eh, bakit si Jerry? Vicente. Si Jerry, ano pagkakaiba ni Jerry tsaka ni Minister Ernie? So sabi ng ating mga kapatiran, ako napili ko, dalawa kami ni Arnold, si Minister Jeff. Sa iyo, si Minister Boy. Yung may nagsalita sino yan? Minister Jerry. Ano ang pagkakaiba nila sa pagiging excited o exuberant ni Minister Jerry tsaka Minister Jeff? Meron bang pagkakaiba? Ernie and Jeff? Hindi, si Jeff and Jerry, Minister Jerry. Galing talaga ni Arnold. Sabi niya, pagka kay Minister Jerry, may kahalong kaba. Pareho na naman tayo. Ba't ka kinakabahan kahit na excited siya mag-share? Ha? Wag na? Sige kayo. Ang galing ni Arnold talaga sa discernment. So, exuberant faith ba yun? Basta lively energy and excitement. Ayun. Eto ngayon. So, kamusta ang kasi si ating... Minister Jerry aggressive masyado. Kaya medyo kinakabahan daw siya. Oo. Saan kaya siya kinakabahan? Parang pareho kami may kinakabahan eh. Baka kasi kung ano yung masabi, ganon. Ikaw ang nagsabi niya, Sa ha? sobrang excitement niya. Baka mamaya kung ano yung masabi, parang ganon. Sige. So, alam mo ako, sige kung ako naman, para kasali rin ako kasi na Depende ka din eh. Minsan parang lolo pag magsalita. Dahan-dahan. yung to. ulit. So, ako daw, exuberant ang ating pinag-uusapan. Nung bata-bata si So, Pastor, para daw ako lolo. fiery preacher no? So, para Pastor ako dati, lolo. no? O sige, accepted naman parang Ngayon lolo. parang ano na, Ang mga lolo ba, pagka nagpipreach, maraming kwento? Oo. Nga, no? Makwento ka na eh. O sige na, game na tayo. Game na. Ito ngayon ang ating pag sinabing, kamusta ang ating pananampalataya, yung beautiful, kanya-kanyang lengguwahe, sasabihin. Tapos, dito sa verse 1, ayan, ang sabi, the Lord is my light. The Lord is my salvation. The Lord is my stronghold, or the Lord is my refuge. Ayan. Kamusta ang ating pananampalataya? Beautiful, amazing, awesome. The Lord is my light. The Lord is my salvation. So, the Lord is my refuge. Yan. Hango yan sa, yung the Lord is my light. John 8, saan yan mga kapatid? 12. Galing, tama ba? Yung the Lord is my light. 1:1. Di ba? Pwede. Tapos, 1 Timothy... Nako, tingnan nga natin. Nakakalimutin na tayo 1 Timothy... Yung nagpunta siya rito sa liwanag. Yun. Teka, dali lang. 1:15. Tapos, John 8:12. Tapos, yung huli, yung the Lord is my stronghold and refuge. John 10:28-30. Alam na natin yung nakapaloob dun sa ating sinasambit na exuberance declaration of faith. Wonderful, beautiful, amazing. Tapos yung lengguwahe mo, kasi pag sinabi, awitin nga natin yan, babe? Noel? The Lord is my light. Yung sa verse 1, yung exuberant declaration of faith. Tingnan nyo ha, binigay sa atin to, ito pala yun, dito pala hango yun. The Lord is my light and my salvation.
trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest in you, O God. One more time, from the top. Amen. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is my light and my salvation. I will trust and will not be afraid. The Lord is the stronghold of my life. My soul finds rest in you, O God. Ayun ang una. Kaya, exuberance declaration of faith. Kaya, kamusta ang ating pananampalataya? There are times na parang gulong, di ba? There are times na nag-waver, pwede rin, ano? There are times na para bagang, ano ba tawag dyan? Slow in progress, parang ganon. So, yung ating excitement and lively enthusiasm sa ating pananampalataya is brought about our deepest relationship with God. Yun. And how the Lord has manifested Himself in our lives in whatever situation or circumstances. Mamaya, malalaman natin yan sa verse 13 and 14 kung bakit exuberant ang ating declaration of faith. So, yun yung unang-una. Siyempre, energetic, lively, alive, full of enthusiasm, with fervor, burning in our hearts. Yung just like dun sa walk to Emmaus, ano, ha? Amen. It can be done. Yun, ang ating should be our passion. Gusto kong bigyan ng diin tong verse 4. Basahin ko sa inyo. Sundan nyo ako, mga kapatid, yung ating matututuhan dito sa verse 4 nitong ating Psalms 27. Nakakatuwa ito eh. Tignan nyo, ha? Sige. Basahin ko sa New King James Version, Beb. Sa good news nga, sa verse 4. I have asked the Lord for one thing only do I want, to live in the Lord's house all my life, to marvel there at His goodness, and to ask for His guidance. Ayan. Ito is sa New King James Version. One thing I have desired of the Lord. One thing I have desired of the Lord, that will I seek. Ulitin ko, ha? Parang ano, ibang klase yung kanyang kaya nga pinakanta, meron tong ano, sige, awitin natin. Kasi yung ating lesson yesterday, it is about the doctrine of concupiscence.
us as humans, we have so many desires. And there are times na ang desires, unintentionally, it is a sinful desires. Sometimes we are caught and we are tempted, and oftentimes, as Christian, we should not succumb. But we fail and we succumb. Kaya nga, itong binigay sa atin, one thing. Hindi naman dinidesire ng... Dito muna sa one thing, awitin muna natin. Ano bang ang ibig sabihin sa inyo ng... One thing I desire is to seek your face every morning, my Lord. One thing I desire Is to hear from you every morning, my Lord. My soul is thirsty for you. I'm always longing for you. One thing I desire is to seek your face every morning. Sa mga babae, yung pwedeng babae, pwedeng palalaki. Ano ba yan? G? Mataas kasi yun. Hindi. Yan. G ba? Pwedeng lalaki, pwedeng babae. Sige. One thing I desire is to seek your face every morning, my Lord. One thing I desire is to hear from you every morning, my Lord. My soul is thirsty for you. I'm always longing for you. One thing I desire is to seek your face every morning. Yan. Dito yung one thing, naalala ko tuloy yung sa kay Martha and kay Mary. Di ba? You remember? Kasi sabi doon, Martha, why are you so worried about so many things? Only one thing is needed, and Mary has chosen the best, to listen to the Word of God. Kaya yung awit, kanino, Mami rin ba yun? 1986 ata, sabi ni Pastor Rapi yesterday. Nare-remember pa ni Pastor Rapi. Kahapon, kung nandito kayo at napakinggan nyo o ni-review nyo kahit replay, kinanta ng family ni Enol, yung mga brothers. Tapos sabi ni Pastor Rapi, naalala niya yung song na yan, 1986, So, kala ko kapag may edad makakalimutin, pero hindi pala pagdating sa Word of God, sa songs na galing kay Lord, talagang i-remind ka niya eh. So, going back dun sa one thing, yung sabi doon, you are so worried and upset ba nakalagay doon? Yung ibig sabihin ng worried doon, pulled in different directions. Kaya pag sinabing one thing, in our everyday life o buhay, paggising mo, sometimes you are pulled with so many different direction on how to go about your daily endeavor, di ba? Pero dito, pag sinabing one thing, makinig ka muna kay Lord before you start anything sa takbo ng buhay mo. Kaya sabi ni David, one thing. So yung kanyang focus and aim, one thing that one thing I have desired. Ang dami nating desires every day. Sometimes, yung
ating desire sa ating Lord na creator ng universe, minsan pangalawa, pangatlo, pang-apat, minsan kulelat na doon sa ating mga heart's desires. Di ba? Marami tayong heart's desires. Minsan hindi naman ito masama. Pero kapag ito'y nasa flesh, masama. Kailangan ang desire mo sa spirit. Di ba? Pero sometimes, hindi mo namamalayan, yung palang desires mo ay sinful na. Kaya yung doctrine of concupiscence, yung tendency to inclination sa sinful desires. Di ba? Sa ating isip, minsan, ako nga ganito. Kagabi, lumabas ako dito, tas meron lang akong sinasabi dun sa isa na gusto ko lang matutuhan din niya, ganito. Pero nakapagsalita ako, ang bilis, para akong nainis. Sabi ko, di kung ayaw mo. Sabi kong ganun. So, umuwi ako. Tapos ang ginawa ko, naligo ako. Tapos sabi ko, mali ata yung ginawa ko. Kasi, ang aking heart's desire, maraming makaalam nung itinuturo. Kaya lang, yung sinabihan ko, meron siyang sariling rationalization or whatsoever. But what time after, kaya sabi ko, tawagin na lang si Louie, si Andy, si Leo. Para at least maraming nakakaalam. Pero yung sa dila, it will lead you to na ang aking pananaw doon ay yung irritability, ang bilis, yung sinful emotion, parang ganun. Kung hinayaan ko bukas yon, yung bukas yon, o di dala-dala ko hanggang ngayon, hanggang sa makalawa, hanggang sa makatlo, dun sa nangyari na yon. Pero pagbalik ko, bumalik ako. Na sinabi ko na ganito. Tapos sabi niya, sige po, tatawagin ko lang po yung mga ganito. Meron din siya sariling perception kung ano man yun. But what I'm after is, para maraming nakakaalam. Ayun. Kaya nga lamang, mabilis yung old nature na bumangon. Na parang nairita ako. Kasi yung salita ko, parang madiin. Narinig ni Minister Jerry, si Roger nandun, si Arnold, tsaka yung technician. So, yun. So, kung makakarinig ka kay Lord, yung one thing I have desired kay Lord, hindi ka mananatili dun sa ganun. Ayun. Kayo rin minsan, kung yun, yung aking karanasan na yung, again, going back to one thing, every day we are pulled with so many different directions. But if we focus and aim dun sa pinaka-source of everything, then, yun ang pinakamaganda. One thing I have desired, one thing I have desired of the Lord. Ayun. Dinidesire natin ang ating Panginoon. Meron ka bang karanasan dyan? Tuloy-tuloy ko na. So, tuloy pa. So, una pa lang yun. Then, sabi doon, one thing, we are pulled with so many different directions, but we should be like Mary, sitting at Jesus' feet, listening dun sa kay Lord. Ang laging magiging katunggali dun sa lesson na yon, yung what is important and what is urgent. Kailangan ma-discern mo yon, urgent. Every day, ang demand sa atin ay now na. Every day. So, urgent lagi tayo. Laging doon tayo na, yung ang tawag nga niyan, the tyranny of the urgent. Hindi dapat.
tayo dapat ay under the lordship. Sabi doon, I desire of the Lord in submission, in reverence, in fervor, in submissiveness to our Lord supposed to be. Kaya yun yung kanyang heart's desire. Tapos, that will I seek. Sabi niya, yun ang aking hahanapin. Hindi naman natin masyadong nahahanap yun dahil sa ang dami nating demand sa kapaligiran every day. Pero sabi niya, yun ang aking hahanapin. In reality, medyo hindi naman, di ba? Medyo lang. Kasi pagka merong mga nangyari na hindi mo na kaya, na para ka ng natutuyong o para ka ng na parang nauupos na, hindi sigarilyo, nauupos na kung ano man yan. Di ba? Doon mo marirealize na you will seek the Lord. You will come to your spiritual senses na, ay, kailangan ko pala ang Diyos to. That will I seek. Hindi naman minsan nasisik yun. Dahil ang dami namang pwedeng help sa kapaligiran, di ba? Minsan doon tayo, lihitin mo naman pag tinignan mo. Pero sabi niya, that will I seek. Ito pa yung sumunod. Tignan niyo, nakita niyo ano yung sabi? That I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. What does it say? Pag inisip mo yung sinulat ni Haring David doon, gusto niya nasa household of God siya. Diba? Tsaka gusto niya yung presence ni Lord every moment, every day of His life. That will give us protection. Alam niyo ba yon? Yung awareness of God's presence. Poprotektahan ka niyan eh. Kasi kapag aware kang, andyan si Lord, baka andyan pupunta. Parang ganun. So, yung iyong inclination dun sa doctrine of concupiscence, mape-prevent. Diba? Diba minsan pag kami yung ano lang, yung casual na invitation, ganito, kaya lang yung minsan narinig niyo yung sharing nung Sabado ng mga bata. Grabe. Yung mga bata, yung mga anak natin, parang tayo ang sobrang learning na pag tinignan mo, pakinggan niyo yung mga Sabado, grabe yung mga patutuon ng ating mga kabataan. Pero kung hindi niyo pa na-review, hinihikayat ko kayong reviewin niyo. So, grabe yung... So, sabi niya, yung to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Grabe. Ito na lang siguro. Ito, alam nyo to, masasabi nyo, oo nga, di ba? Ano kahapon? Natapos ang ating fellowship, di ba? Di ba? Gusto mo fellowship uli? Hindi nyo ba naramdaman? Katatapos lang ng fellowship, kahit nasa trabaho ka, inaasam-asam mo uli yung Sunday fellowship. Di ba? Hindi, ewan ko, alam ko, ganyan kayo lahat, tayo. Di ba? Para bagang katatapos lang ng fellowship, tapos, exciting na uli sa, di ba? So, that means na, you want to be in the presence of the Lord all the days of your life? Ngayon, kung iba naman ang desire mo, i-desire mo na yung sa Panginoon Diyos muna, yung primary. Kasi meron namang mga lehitimong desire. So, ito yun. May kanta nga tayo dyan eh. Yung to be in the temple of the Lord sa isang araw or taon. Oo. Tingnan niyo yung lyrics na to, ha? Di ba? Tingnan niyo. Better is one day
Hindi, yung kinukuha ko yung There is one day. Paano ba yun? Baka yung ano mo mali. Ako ang mali. Sige. Elsewhere, I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. One more time. Better is one day in your courts than 1,000 elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of the wicked. The Lord God is a sun and a shield. The Lord bestows favor and honor. No good things does He withhold from those whose walk is blameless. Blessed is the one who trusts in you. How lovely is your dwelling place. Blessed are those who dwell in your house. They are ever praising you. How lovely, exuberant. How lovely. To behold kasi the beauty of the Kaya Lord. to behold the beauty. Ayan. Pero ito pa to, dalawa pa to. Pag 9, 10 na eh. Yung dalawa, pagdasal mo, pag pumupunta ka ba sa fellowship, di ba, there are times na, ay, present ako, hindi ako nag-absent, okay naman. To behold the beauty and inquire of the Lord. Huh? Di ba? Hindi lang present doon na makita ng mga kasamahan. Dito ko, hindi ako nag-absent. But you behold the beauty of His holiness. And to inquire, sabi doon, in His temple, to learn more of Jesus. Di ba? Grabe to, parang pag inisip mo, oo nga, ano. Di ba minsan, almawa, dumarating ba tayong mga Christian workers na it becomes an obligation, a duty to share the message? Or what else? Pwede bang ano? Di ba? Pagka nag-aaral ka ba, you behold the beauty of the word that you will share to the created beings that can communicate to the creator of the universe that will bring praise and glory to Him. Parang, ako to. O it becomes a routine or a burden or you are bored or something. Wag. Uy, parang ako si Minister Otan. Wag. Ayan, grabe to. Verse 4. Meron pa tayo. Pero bago yan, ano na muna tayo? Break. I was behold. Ayun na. Ito na, nasabi ko na eh. Yung pagpumunta ka, hindi lang nandun ka sa fellowship to be seen by others. You are there to behold the beauty of His holiness because you are meeting the Creator of everything. Di ba? And then, kaya ka nandun to be at Jesus' feet, to inquire, to learn, to know more who He is. And of course, manifested na what He has done in our lives. And this must be declared to all exuberantly. Amen. Ano yung kanta? I love you, Lord, with all
all my heart and soul. You belong, oh God is my salvation. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. One thing I desire is to seek your face and to behold the beauty of His holiness. One thing I desire is to seek your face and to behold the beauty of His holiness. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. I love you, Lord, with all my heart and soul. You alone, oh God, is my salvation. Hindi ba dapat yun, you alone, O God, are my salvation? Wala kasing you is my salvation, di ba? Tama ba? Dapat yata yun, you alone, O God, are my salvation. Is tama is? Pero ang aking pagkakakuha dyan, si Lord lang ang salvation. Okay na? Amen. Sige po, bati tayo sa ating mga kapatid na may birthday today. Happy birthday kay Sister Nene Awang. Wala, nagtago si Tani eh. Sister Josephine Banua. Sister Jessa Evangelio. Sister Grace Ramos. Brother June Ilagan, happy birthday po. And Brother Amir Orias. Ano ni Brother Rick? Anak. Oh. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. Happy birthday po, mga kapatid. Yan. Thank you, Lord. So, yung pong ating Psalm 27, yung verses 1 to 6 po, pag binasa ninyo, dineclare po ni David dito kung ano ang pinapaniwalaan niya about God, about himself, at saka about his situation. Yun yung verses 1 to 6. Tapos, itong declaration po na ito ni David turned into a prayer sa 7 to 14. Kaya doon ako sa may bandang dulo po, mga kapatid. Kasi alam nyo, parang ang pinakamahirap sa isang Kristiyano? Halimbawa, meron kang sitwasyon. Nasa isang sitwasyon ka. Anong pinakamahirap na gawin? Desisyon? Aksyon? Hindi eh. Pinakamahirap daw gawin, maghintay.
Oo, pag nasa isang sitwasyon ka, parang ang dali-dali, di ba? Wait ka lang. Madali nating sabihin yan, di ba? Parang, wait ka lang. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na even for a Christian, it takes years para talaga matutunan mo kung paano yung, hindi kasi basta yung, pag sinabi mong, maghintay ka kay Lord, hindi kasi yung basta naghihintay ka lang. Ang paghihintay kay Lord ay merong elementong kasama dapat. Hindi yung basta, maghintay ka lang dyan. Hindi ka lang kikibudo na nakaganon, hindi ba? Oo. verses 13 and 14 na nga. 7 to 14 ako doon sa ano. Sana ba ako? Oo. Mas madali pa kasing you march forward o kaya mas madali ang fighting kaysa waiting eh. 'Di ba? Parang natuto kasi tayo na wala nang maraming dada. Di ka, lumabas tayo. Mas madaling fighting is quicker than waiting, sa totoo lang. So nasasanay din tayo kasi hindi naman din madali. Kasi when you are waiting, mga kapatid, ang dilema mo, anong mangyayari? May hinihintay ba ako? At ang pinaka doon, kailan siya darating? Yung hinihintay mo, kailan darating? Kaya itong waiting upon the Lord, ay may mga elementong kasama. Kasi alam nyo, marami rin naman ang nagwe-wait na tututong sa isang warrior kasi, di ba tayo, ang tawag sa atin ay mga warriors of Christ. Sa isang warrior, mga kapatid, ang standing still is a no-no. Di ba? Kaya parang hirap na hirap po tayo na mag-wait kay Lord. Now, waiting in the Lord is hindi yung basta ka lamang nag-surrender ka na lang, tapos umupo ka na lang sa isang tabi, maghintay daw, di maghintay. Wrong waiting yon. Meron ding waiting na you are waiting impatiently. Wala kang pasensya kasi wala ka nang ginawa. Nagwe-wait ka nga, pero wala ka namang ginawa kundi magprotesta kay Lord. Magprotesta kay Lord, ba't wala ka pang ginagawa, Lord? Bakit mo ko hinahayaang tumagal sa sitwasyon kong to? Ayun, protesting. Nagpo-protest ka kay Lord na ba't wala siyang ginagawa sa sitwasyon mo. Meron din namang nagwe-waiting, they are waiting nervously. Oo, anxiously, kinakabahan. Totoo kaya? Talaga kayang darating ang tulong na hinihingi ko? Ano naman kaya magiging outcome nitong sitwasyon ko na to? So, nagwe-wait ka pero nervously and anxiously. Meron naman, ito madalas lagi. You are waiting, but you are waiting with complaining. Oo, parang nirereklamuhan mo ang Diyos for His lack of response. Lord, na? Lord, anong petsa na? Lord, 4 years na. Ilang taon na ako, wala pa rin. Walang response ang Diyos. Sometimes meron. Ayaw mo lang yung response niya. Yung iba naman, they are waiting, they are questioning at the same time. Nagko-question ka. Tama ba kaya, Lord, parang hindi naman yata tama itong ginagawa mo sa buhay ko. Yung iba, na-frustrate while waiting. Kasi, God is not, according to them, God is not answering according to their desires. Parang, sabi ko naman kasi sa iyo, Lord, kung sasagutin mo rin lang ang panalangin ko, di sana sinagot mo na nung pa. Parang mas marunong pa kay Lord, hindi ba? Frustrated na kasi. Para bang, Lord, 40 na ako, wala pa akong boyfriend. 40 na ako, wala pa akong girlfriend. Di ba? So, napo-frustrate na. Yung iba, ay, mas matindi naman kapag you are waiting, pero irritated ka na. Naghihintay ka, pero wag mo akong kausapin. Na-aggravate ka na kasi parang, yun na nga, akala mo kasi inactive ang Diyos sa sitwasyon mo. Kaya parang nagagalit ka na.
Tapos, nagiging miserable ka na kapag kaganon, mga kapatid. Nagwe-wait ka but miserably. Why? Because pinaghihinalaan mo na ang Diyos that He is withholding something from you. Wini-withhold mo na, Lord, di ba Lord, tither ako? Oh. Bakit ka nagwi-withhold sa akin? Alam niyo po, lahat ng mga attitude na to, while waiting, is a result from a failure to realize kung anong klaseng Diyos ang hinihintay mo. Kasi kung kilala mo ang Diyos, kung kilala mo ang hinihintay mo, di ba merong mga ganito? Merong tao na yung integrity niya ay sobra sa ganda, kaya kahit napahintayin ka ng 1 oras, maghihintay ka, tapos sasabihin mo, hindi darating yun. Kilala mo yun. Kilala ko yan. Hindi nalilate yan ng walang valid reason. Kaya magwe-wait ka. So, kaya ka lang naman naiinis, kaya ka lang naman na-frustrate, kaya ka lang naman maraming question while waiting dahil hindi ka sigurado doon sa hinihintay mo. Pero kung kilala mo kung sino yung kamit mo at hinihintay mo, may assurance ka, it may take a long time, sabi sa Habakuk, but it will surely come. Dapat ang paghihintay po natin sa Diyos, ganun. Otherwise, lahat yung nabanggit ko kanina, mangyayari sa atin. Naghihintay ka nga, pero with all those attitudes. At alam nyo ba, double jeopardy yun. Naghihintay ka na nga, naiinis ka pa. Naghihintay ka na nga, parusa pa sa'yo yung paghihintay mo. Double jeopardy ka, mga kapatid, pagka ganun. Kapag kakilala mo yung Diyos, doon ka lang sa naghihintay. Waiting ka lang. Pero wala ka nitong mga hindi magagandang attitude sana. So, si David, ipinakita niya sa atin kung papaano ang attitude natin dapat while waiting for the Lord. Ngayon, how should we wait kung ganun pala? May awit tayo dito eh. Dapat, pag nag-wait ka, patiently. I wait patiently. Oo. Sa Psalm 40 yun, hindi ba? 40 ba? 40. I wait patiently for God to save me. I depend on Him alone. In my troubles, I call to the Lord, and He answered me. He is my protector. I Depend on God alone. I put my hope in Him. He alone protects and saves me. He is my defender, and I will never be defeated. So, ang magandang waiting upon the Lord is you wait patiently for the Lord. Unawain mo, mga kapatid, so you can wait patiently that God is wiser than you are. Kasi pagka naunawaan mo na mas matalino ang Diyos sa'yo, maghihintay ka eh. Kasi, di ba minsan merong mga tao na parang gustong-gusto mo nang galawin. Hindi ko kabisado yan eh. Hintayin natin si mas kabisado niya yan. So, hindi ka magwo-work on your situation, but you will wait upon that person. Kasi alam mo, mas wiser siya sa'yo tungkol doon sa sitwasyon mo. Psalm 62 pala yun? Okay. Kasi sa Psalm 41-3, I wait patiently for the Lord din yun, hindi ba? Oo, tama. So,
understand that God is wiser than you are. At saka, pangako niya that there is blessings in obedience. Mga kapatid. Kaya makakapaghintay ka, patiently kay Lord. At hindi lang to basta patiently. You wait in quiet patience. Meron bang maingay na quiet daw. Quiet patience. Kaya sinabing you wait quietly with patience. Patiently and quietly. Quiet patience ang tawag mga kapatid. Kasi may mga naghihintay pero maingay. Yun yung mga nagre-rebelde dahil sa sitwasyon nila. Alam nyo, huwag tayong maging kagaya ng mga Israelites. Alam nyo, nagko-complain sila against their secondary cause. Paano yung secondary cause na yun? Sabi nila, sana pinabayaan na lang kaming namatay doon sa Egypt. Inalis na nga sila doon. Di ba, iniligtas na sila sa slavery, pero dahil naiinip sila sa gagawin, sa pangako ng Diyos sa kanila, nireklamo na nila, biro mo, inalis ka na nga doon. Siyempre, sa pag-alis sa'yo ng Panginoon doon, meron ka pa rin mga daranasin. Yun yung mga secondary cause ng pag-alis sa'yo. Like halimbawa, secondary cause ng paglilingkod natin kay Lord, maraming bumabati ko sa atin. Yun yung mga sinasabi ko sa yung secondary cause. Huwag tayong magrereklamo sa mga ganong sitwasyon, mga kapatid. Oo, i-accept mo yung situation mo as it is. Kasi, si David, dito sabi niya, kahit i-delay mo pa yung sagot mo sa akin, maghihintay ako kasi sigurado kung mangyayari yun sa akin. So, wait patiently for the Lord. Kasi ang Espiritu ng Diyos na nasa atin waits for God alone. God and God alone. Kaya yung awitin natin, He is my refuge. Tapos, sunod, you wait quietly. Di ba merong mga naghihintay? Dahil sa tagal ng paghihintay, ang daming kulang na sabihin mo, pwede ba tumahimik ka muna? Huwag kang maingay dyan pag may kasama ka. Meron ba yung Huwag kang maingay. be still? Naghihintay na nga Be still? Mamaya pa yun. Mamaya pa yun. Mamaya pa Okay, yun. mamaya pa. Sana sabihin mo. Oh, sige, ito na yun. Hindi Ito siya na sabihin mo, huwag kang maingay. Sabihin na natin, sige, wait quietly. Sabihin mo lang sa akin, huwag kang maingay. Yun ang lesson natin. Sa Psalm 62 verse 5, ang sabi doon, my soul wait in silence for God only, for my hope is from Him. Kaya yung awitin doon, yung sinasabi ni Pastor, yung sa Psalm 46:10, be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Ayan. So if you cannot wait patiently and quietly for the Lord to act on your situation, hindi mo kilala ang Diyos na pinaglilingkuran mo. And sunod, you should wait trustingly. Yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Kaya mong maghintay sa isang tao na pinagkakatiwalaan mo kasi sigurado ka. So, trustingly, mga kapatid, ang pag-wait kasi, hindi po ito passive resignation. Maraming nag-wait pero passively, resigned na sila. Parang ganito, maglupasay ka man dyan, wala ka namang manggagawa sa sitwasyon mo de maghintay ka na lang kay Lord. Kung ibigay, yan, oo. Kung ibigay, di ibigay. Kung hindi, de thank you, Lord. Inis na yun. inis na yun sa sitwasyon niya, mga kapatid. Ang hirap nun, naghihintay ka na, tas naiinis ka pa. Trust His word.
Alam nyo, if you cannot trust God sa sitwasyon mo, trust His heart. Trust His heart. May awitin na ganun eh. Oo. Kapag yung sitwasyon mo hindi umaayon, parang sa tingin mo, parang hindi na yata yun mangyayari. Trust His heart. May alam Trust akong God's kanta. heart. Meron akong alam na kanta. Gusto mo? Be confident, my heart. Babe, mamaya pa. Mamaya pa ba yun? Ako naman ako. Mamaya na naman. Ano ko, exuberant ba yun? Sorry, pero mamaya pa pala. Sige, okay. O yun. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unsure. If you, oo nga. Pagka, standard song yon na parang sa awitin na yon, kung yung sitwasyon mo, parang hindi ka binibigyan ng comfort ng sitwasyon mo. Sabi niya, if you can, if you, trust His heart. Sabi doon, kung ang nangyayari sa paligid mo, parang hindi yata umaayon sa'yo, trust God's heart. Bakit ka mo? Wala pong ninasa ang Diyos para sa atin na hindi maganda. Yun ang heart ng Diyos. So, trust His heart. Kung ang sitwasyon mo, hindi mo mapagkatiwalaan, trust God's heart. Tapos, wait expectantly. Ito yung nawawala sa atin. While waiting, expect. Kayo po ba ay dumating na sa point sa buhay nyo na pag may hinihintay ka, hindi mo na ine-expect na mangyari? Kailangan meron pong ganun. You wait expectantly. Psalm 20 sa verse 13 nga, sabi niya, I would have despaired unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of the living. Yun yung sinasabi ni Pastor kanina na kanta. Yung Psalm 16, mga kapatid. Alam niyo, yung ganda-ganda ng kanta na to. May-miss ko si Jamie pag naalala ko tong kanta na to. Paano yan, Nold? Oo nga. Be confident. Ayan. Ano yan? Lord is merciful and good. Our God is compassionate. The Lord protects the helpless. When I was in danger, He saves me. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saved me from death. He stopped my tears and kept me from defeat. And so I walk in the presence of the Lord, in the land of the living. I will give you a sacrifice of thanksgiving and offer my prayers to you. Be confident, my heart, because the Lord has been good to me. The Lord saves me from death. He stopped my tears and kept me from defeat. Kakaiyak yan. Be confident, my heart,
Because the Lord has been good to me. The Lord saves me from the Almighty and kept me from defeat. Yan. Kailangan mga kapatid, pag naghihintay ka, mag-expect ka. Parang napaka-foolish naman ng nagwe-wait ka, tapos wala ka naman pala ine-expect, hindi ba? So, dapat, expectantly kapag ka po tayo ay naghihintay kay Lord. Lalong-lalo na if we are suffering, if we are under severe trials. Mga kapatid, gaano man po kahirap ang sitwasyon mo ngayon, kapatid, expect something good is going to happen. Something good is going to happen. Something good is on its way. It's on its way, mga kapatid. Maghintay ka lamang. Ang pwede mong gawin while you are expecting. Alam nyo, itong mga severe trials na to, sa totoo lang, ang tawag po dito ng marami, beneficial storm. Oo. Parang halimbawa, tuyot na ang lupa. Tapos yung mga farmers, natutuyot na yung may darating na bagyo. Para sa iba, ay nako, binagyo. Pero may mga tao na naghihintay ng bagyo. So, yung bagyo na yon ay naging beneficial sa kanila. So, may mga severe trials po tayo that na nararanasan po natin. Ang tawag po doon ay beneficial storm. Sa Amerika, may mga hurricane, di ba? Ang tawag naman ng iba dyan, precious hurricanes. Precious? Oo, precious. Bakit? Kasi ito yung mga pangyayari sa buhay natin that will draw us more closer to God. Kaya nagiging beneficial siya. At ito rin yung mga severe trials na nag-aid sa growth ng faith natin. Kaya siya nagiging beneficial. Beneficial trials, precious hurricane, and happy trouble. Meron palang ganun, Happy trouble. Are you happy that you are in trouble? Kasi ito yung dito ka matututo. Kasi may mga learnings po tayo that we will not learn unless we go through these severe trials na ito. Yun po ang blessing actually ng trials. May mga lessons that you will not learn from prosperity, but only from poverty. Adversities, gano'n. Adversities, oo. So, yun po yung mga beneficial storm na we go through, mga kapatid. Kaya, pero mag-expect ka. Kaya kailangan mo ng courage. So, wait courageously, mga kapatid. Huwag yung maghihintay ka pero para kang basang sisiw. Ang naghihintay sa Lord ng patiently and expectantly, nag-wait din siya courageously. Hindi ako pababayaan ni Lord. Pupunta ako. By faith, makakarating ako sa ating anniversary. Ito na, Ang galing naman nung Segway. Hinutol ko na lang. Ayan, mga kapatid. Thank you, Lord. Be courageous. Kasi, alam nyo bang ang pananampalataya natin is substantive? When you say substantive, tama ba pagbigkas ko? Tama. May substance. Yes. Saan nakukuha yung substance ng faith natin? Because of who God is. How will you know who God is? Because of our personal relationship with Him. Pati din yung you stand on God's word. Okay. Oo. Standing on God's word. Sabi sa Psalm 130 verse 5, I wait for the Lord, my soul does wait, and in His word do I hope. So yun ang tamang paghihintay, mga kapatid. At yun ang paghihintay na itinuturo po sa atin ni David dito sa Psalm 27. Grabe nga yung exuberant
declaration of faith. Amen. Amen. Kaya, kayo ba'y pupunta sa ating anniversary? Yes, syempre. Yes. Speaking of our anniversary, okay, eto na po mga kapatid, October 26 na po tayo sa SM South Mall Event Center. Ang atin pong share ay 1,800 and 300. 300 po sa mga 10 pababa. 10 years old pababa. Tapos, yung 800 tsaka 1,000. Yung 1,000 po ay may table at may managed buffet na food. Oo. Yung 800 naman, kasi yung place natin doon, parang yung mga, parang arena. Ayun. Parang arena siya. Merong mga chairs doon na parang yung bleachers. Ganon yung, mas marami yun actually mga kapatid. So, yun po, may food pa rin po yun. May food pa rin yun mga kapatid. Tsaka masarap ang pagkain natin. Kasi may caterer tayo. Huwag na natin sabihin kung ano. Doon po sa managed buffet, first come, first serve. Okay? First come, first serve. Hindi po first nag-reserve, first serve. First paid. Kasi konti lang yon. Siguro mga about 200 plus. Konti lang yon. 200 plus eh. Parang di ata kasya 300 bebe. Doon sa babae. Sa kabila? Pwede rin naman yung hall. But for now, mga kapatid ha, yung atin pong mga buffet na yung managed buffet, which is 1,000. Sa 1,000 po na yon, kasama na po yung entrance ninyo. Kasama na po yung USB natin na merong mga booklet ng mga kanta. At mga kapatid, yung USB po, hindi po optional yon. Huwag na po kayong magtanong kung po pwedeng magbayad lang kayo ng food at yung place pero yung USB wala. Hindi po. Hindi po optional. Lahat ng pupunta may USB. Ganon pong mangyayari doon. Except po doon sa mga bata. Ha? So, lahat ng pupunta, may USB, hindi po siya optional. Kasama na po kasi yon sa package na makukuha po ninyo. Sa package po na yon will be your tickets, yung food nyo, at saka yung inyong USB, yung leaflets po para dun sa guide, and yung USB po na ang laman ay hindi lamang po yung album na ilo-launch natin. Yung USB po na yon, nandun na lahat ng albums natin. Pagsasamahin na po natin lahat, yung mga nakaraang album, pati yung bagong album natin, nandun na po sa USB na yon. At yung USB na yon, mga kapatid, maganda. Kasi yung USB natin, parang credit card lang siya. Kasing nipis lang siya ng credit card at kasing laki lang siya ng credit card. So, pwede nyo siyang isiksik sa mga wallet ninyo, sa mga bag ninyo. Pwede nyo rin po siyang ipangregalo, yung USB na yon. So, first come, first serve po doon sa managed buffet na with tables. Tapos, the rest po, doon na talaga mapupunta doon sa parang bleacher po. Meron ding kids meal. Oo, meron din. Kaya yung bata, 10 years old pababa, 300 pesos. Yung 800, pang-adult po yon doon sa may bleachers. With food pa rin yon. Ang wala lang po doon ay tables. Sa 1,000 po, managed buffet po yon, tapos with chairs and tables. May chairs din sa taas. Ay, de. Oo, may chairs. Oh, syempre, may chairs. Bleachers nga. Bleachers nga. So, ayan po mga kapatid, kasi alam nyo, nung una po, ang sabi nga namin, wala na lang food para mas mababa ang babayaran. Pero ang atin po kasing event is 2 to 6 p.m. Isipin nyo po yun, kung mahigit 1,000 tayo, tapos per month, tapos on a Saturday,
kung dun po kayo kakain sa mall, kahit i-distribute siguro tayong lahat po dun, mahihirapan pa din tayo. Kaya, nagkaroon na lang po tayo ng sariling food po natin. And don't worry, masarap yung pagkain, mga kapatid. Tsaka pwede Hindi bang, po ito yung hindi po siya yung pagkain na putyo-putyo lang. Gano'n. pwede bang magdala ng lechon daw? Hindi, kasi baka may magregalo. Pwede bang kumain ng mga seniors? Pwede rin siguro. Di ba nung nandun tayo sa covenant meeting, ang inisip natin hindi kakain ng seniors? Kaso kasi pagka ganon, Ano? paano yung mangyayari? 1,000 eh. Tapos, san pipila para sa lechon? First come, first serve. Bahala na po, mga kapatid. ano ha? malay mo? Wag Madaming na, lechon. Ang dami na nung laman ng food. Madami na pala. Oo, Sige. madami na kung yun. may nag-donate, tatanggihan na natin. Dito na lang sa center. Sa center na lang daw. Ayan. Sa October 26, mga kapatid, ito po yung sinabi ko sa inyo, you wait courageously. Oo, assured ka na may pambayad ka. Meron na naipon yan. O, Ano may ka ba naipon naman? na. Alam nyo, from today, pagka nag-200 a week kayo, bayad kayo eh. Doon sa 1,000 nga yung bayad mo, oh. Okay. Sa panahon ngayon, mga kapatid, napakamura na po niyan. Sa totoo lang. Binigyan Ang tayo outfit ng po maraming natin, favor ni Lord kasi doon sa place. Oo, alam Ang laki nyo, nung tipid natin wala sa na po place. kayong makukuhang ganyan. Walang ganong 1,000, favor. may USB Di- ka na, meron kang magandang lugar Oo, na wala aircon, eh. may tables and chairs ka pa. Oh, marami na tayong napuntahan, pero ang Oo, mga kaya lang presyo... po mababa yan kasi binigyan tayo ni Lord ng, ng favor. Amen. Yan. So, ang outfit po natin, smart casual, mga kapatid. Parang kasi yun na rin po kasi yung pinaka-grand fellowship natin. Yung first portion po kasi noon is parang grand fellowship ng lahat ng area. Dahil yung kinalingguhan po noon, wala na tayong fellowship. Kasi 6 p.m. matatapos. Yung iba galing ay uuwi ulit ng probinsya. So para hindi nag-iisip na, naku, bukas maaga pa kami, mag-aayos pa kami, maggaganon. Yun na po ang pinaka-grand fellowship natin, yung first part. Amen. Second part is our album launching. Amen. Meron nagtanong, gusto mong sabihin ko sa'yo kung ano? Wag na. No more questions No for more today. 51 na. Ayan, mga Magpapaalam kapatid. na tayo, isa na lang para merong ngiti lang. Oo. Ano sabi mo? Ang ating dress code ay, Smart casual. pwede bang casual na lang daw? Kasi hindi raw smart. Okay na. Pero bago pala ang ating October 26, may LSS pa tayo. Ay, Sa oo nga September pala. 14, Cramsis, mga kapatid. Sabado na yan. Ngayon na ba yan? Hindi pa. Ngayon na. September 14 na pala yun. Oo. Reminder Nauna. po pala, sa lahat po ng mga mananamba na kasama dito sa album launching po natin, ito pong buong September will be our practice with the band. Ayan. Kasi live band po ang karamihan doon sa ating mga albums. So, coordinate with us, mga kapatid, para po doon sa inyong schedule. Ano po, mga kapatid? So, see you, mga kapatid, tomorrow again. God bless us We all. will end up with our repeat new song of the week. Jesus, ikaw na nga talaga. Composed by Minister Jeff Borja. Amen. Thank God you, bless Lord. you God bless. all. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala ng buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Ikaw na nga talaga.
na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon. Wala nang buhay na gaganda pa, kundi ang buhay na kasama kita. Sa piling mo lang itong nadarama, o Panginoon, ikaw na nga talaga. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa ang buhay kong ito, iaalay sa'yo. Hindi na aalis pa, hindi na lalayo pa, Jesus ang pag-ibig mo, ang kalakasan ko, kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo. Kaya't ako'y maglilingkod sa'yo.